o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon ng programang Break Time. Mayno sila kay Mayor Deo Macalman. Yung mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Fea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Sa ating pong headlines, Pangulong BBM, nabahala daw po sa pagdami ng mga Chinese warships sa West Philippine Sea. Nanindigan na ang Pilipinas ay hindi magpapatinag. Dating Pangulong Duterte biglang kambyo, itinanggi na tinawag niyang bangag at adik si Pangulong BBM. RH Break Time. Dating Pangulong Duterte pumalag sa banat na niraguluhan siya ng mga baril ni Kibuloy. Aligasyon, tinawag niyang stupid at silly. Pastor Apollo Kibuloy pinayuhan ni Pangulong BBM na humarap sa investigasyon ng Senado at Kamara. RH Break Time. Assistant Solgen Derek Pertoliano sinibak daw ho ng palasyo sa akusasyong sexual harassment. Dating Congressman Arnie Teves nasa red notice list ng International Police. RH Break Time. Pamilya ni Jemboy Baltasar nangangamba sa kanilang buhay ng isang pulis lamang ang nahatulang guilty sa kasong homicide. E-bikes at e-trikes, ipagbabawal ng dumaan. Wala nang hari sa kalsada? Sa mga pangunahing lansangan ayon yan sa MMDA. Ang tanong, masunurin ba ang ating mga kababayan? Abay lagot kayo, ano ha? Kaya nga daw sila bumili ng e-bike para komportable ang kanilang paglalakbay. Di ba kasi ginagawa ng ginagawa ng alibay. Yan, para daw iwas sa huli. Kasi dati hindi naman hinuhuli mga e-bike sa mga e-trike, ano ha? Kasi mga e-yan, electric. Yun, electric, hindi empty. Electric. Ayun, so kayo ho ay bawal na sa mga pangunahing lansangan. Maglalabas daw po dyan ng regulasyon o kaya IRR, ang MMDA. Yun. Karagatang sakop daw ho ng Romblon. Pwede ng pangisdaan matapos linisin mula sa oil spill. At biker na paahon sa Antipolo. Sinuyod ng jeep na walang driver. Walang driver? Sugatan. Bakit? Ano yung hindi nakalsuhan siguro yung jeep nito. Baka hindi naka-handbrake, ano? Walang handbrake kasi. Walang handbrake ang jeep. Diba? Kinakalsuhan lang yan. Yun, diba? Oo. Saan bahagi kaya ng Antipolo ito? Siyempre, palusong yan, diba? Naku naman, ay kawawa naman yung biker. RH Break Time. Ngayon po sa detalye ng ating mga balita, ikinabahala po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lumalakas na presensya ng China sa West Philippine Sea. Lubos na nabahala si Pangulong BBM sa napaulat na signal jamming ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon po kay Pangulong Marcos, kung dati Coast Guard lamang ng China ang nasa West Philippine Sea, ngayon ay mayroon ng Chinese Navy at sinamaan pa na sangkatutak ng mga fishing boat. Sa kabila po nito ay binigyan din ng Pangulo na patuloy na idepensa ng Pilipinas ang maritime territory nito. Tinag din po ni Pangulong BBM ang patuloy na pagsuporta ng gobyerno sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. It's worrisome because there are two elements to that. One is that it's the dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw doon sa area natin. Ngayon, may Navy na. Sumama pa mga fishing boat. So, nagbabago ang sitwasyon. But, well, maliwanag naman para sa atin. We don't really
we just watch, of course, what everybody is doing. But really, for us, patuloy pa rin natin. We just defend our maritime territory. We continue to support all of our fishermen, our fisher folk who make their living from these fishing grounds. Yan po ang pahayag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago siya lumipad patungong Australia. Samantala, matapos tawaging bangag at drug addict ni si Pangulong Bongbong Marcos, itinanggi na ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinabi niya ito sa kasulukuyang Pangulo. Sa kanyang press conference sa Davao City kagabi, iginiit ni Duterte na ni minsan, nunca, never, ayan, dami, ay hindi niya daw tinawag na drug addict si Pangulong Marcos Jr. Ayan. Ayon kay Duterte, hindi niya raw yun sasabihin dahil baka patayin daw siya ng kasalukuyang Pangulo. Narito ang naging pahayag ni Duterte. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Matatandaan na noong Enero ay tinawag ni Duterte si Pangulong Marcos Jr. na bangag o high sa illegal na droga sa isang prayer rally sa Davao City. Sinabi pa noon ni Duterte na nasa watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency si Marcos na itinanggi rin naman ng PIDEA at tinawanan lang ni Pangulong Marcos Jr. Ang pagkakasabi ni dating presidente, maybe he's taking drugs. Maybe. Kayo naman, no? Di naman tinawag na bangag. Kayo talaga. May footage yan, di ba? Ha? May footage. Oo, nagsasalita rin siya on cam. Oo, di ba? Maybe we can check kung alin, how was it delivered and ano yung mga ginamit na pananalita. Yes. Yun. Yung exact words na binanggit niya. Correct. On cam. Yes. Yun. Hello, Mr. Former President, sir. Samantala, tinawag ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na stupid at silly. Hindi silly na maanghang. You're like silly. Silly. Akusasyon na binigyan siya ng mga baril ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po sa dating Pangulo, siya na lamang ang magbibigay kay Kibuloy ng kanyon o kaya machine gun dahil sa may mga rehistrado siyang mga baril na bahagi ng kanyang koleksyon. Tanong pa ng dating Pangulo, bakit naman siya bibigyan ng baril ni Pastor Kibuloy? At kung saan naman ito kukuha? Magugunit ang isang nagngangalang Rene, namanay dating landscaper ni Pastor Kibuloy, ang tumestigo sa Senado at sinabing nakita daw niya si dating Pangulong Duterte at kanyang anak na si VP Sara na tumanggap daw ho ng mga bag ng baril. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit man si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sama siya magkuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Yan. Saka si Mr. President, dami talagang koleksyon ng baril yan. Talaga? Ay, oo. Makita mo dati. Nalaing agpaltog. Dapay uzi na. Oh, yes. I remember parang pinakita nga niya yung mga collections niya. Tapos basit lang ang paltog. Nakamiss yan. Nakamiss yan. Samantala, walang problema. Nabigyan ng baril ni Pastor Apollo Kibuloy si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ito ay legal naman. Ito ang binigyan diin ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa panayam sa DZRH. Paliwanag ng senador kung totoo man na binigyan nga ang dating Pangulo ng baril ay wala siyang nakikitang mali basta ito ay legal. Anya, kahit isang truck pa ang ibigay basta ang pagbili ay dumaan sa tamang proseso ay wala siya nakikitang paglabag sa batas. Pero sabi ng senador, ang dating Pangulo ay maraming armas na nakarehistro dahil kilala itong kolektor ng mga baril. Narito ang naging reaksyon ni Senator Bato de la Rosa.
yun namang mga armas na yan, kung mayroon man, kung totoo man, ano pa namang problema kung may armas na binigay, kung legal, di ba? Kung legal na armas, binili sa gun store, binili kung ganting na totoo na may armas na binigay, kung totoo man yun, wala kong nakitang illegal. Kahit na isang truck yan na, Romel, kahit isang truck yan, basta legal lang, anong pakialam mo, di ba? Anong pakialam mo kung legal lahat yan? Wala pala eh. Kung legal, totoo din naman, di ba? It's a gift. Yes. So pagka binigyan ka, niregaluhan ka, at alam mo naman na gusto mo to at kinoconnect mo to, di tanggapin mo, di ba? Saka alam ko yun kapag ganyan collector's item, marami na pag collector talaga, marami talagang baril. Pero lahat naman ay legal. Tsaka dapat lisensyado, yun lang naman. Kung you can afford naman na bumili ng isang katutak na baril ba sa legal, walang problema. Kung gagawin sa masama, di fine. Kasi paltog-paltog ka lang. Kapag ginamit, ibang usapin na yun. Sa masama. Pero pag ginamit sa, halimbawa, sports. Di paltog-paltog ka lang. Pwede bang makahingi ng baril sa Mr. President? Bala. Mr. President, kahit yung Thompson lang. Nilalang lang mo yan. Vintage yun yung Thompson. Kaya nga, ba't nilalang mo lang, vintage? Siyempre, baka pinagsawaan na niya. Yung may autograph. Yan, dito naman si Miss Thea. RH Break Time. Samantala naman, dapat samantalahin ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga pagdinig sa Senado at Kamara para marinig ang kanyang panig. Ito po ang payo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng iba't ibang akusasyon laban kay Pastor Kibuloy. Sa ambush interview bago lumipad si Pangulong BBM patungo Australia, sinabi niya na mainam na humarap si Pastor Kibuloy sa mga pagdinig ng Kongreso kung mayroon itong mga gustong sabihin. Kung hindi raw po ito sisipot, maaari siyang ipakontempt ng mga mambabatas na dagdag problema lang sa pastor. Dahil maaari pa rin siyang makulong, ikukulong sa Senado o sa Kamara. Ayan, nga, mamimili pag na-contempt. Natatawa namang sinagot ni Pangulong BBM ang aligasyon ni Kibuloy tungkol sa manoy paipagsabwatan ng Pangulo sa US para siya ay i-assassinate. Unang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya i-assassinate? Wala namang ano yun. What, I mean, why would anyone want to do that? Maybe he's just very, very... wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya i-assassinate? Nakasentan yun po. Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. Muli ang tinig mga kaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa iba pang balita, nasa red notice na ng International Police o Interpol si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Department of Justice Secretary Boying Remulla, kabilang na ang pangalan ng dating kongresista sa mahabang listahan ng Interpol. Si Teves ang lumalabas na utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Nilinaw naman ng Interpol na ang red notice ay hindi isang international arrest warrant. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Naku naman malungkot naman itong balitang ito, Miss Thea. Why? Pero umaasa pa rin ang mga kaanak ni Batangas Beauty Queen, Catherine Camilon na sana nga ay buhay pa, Oo. Although sabi ni Senador Bato de la Rosa ay napakaliit ng slim chance na. And according to him, sabi niya 99.5% na naniniwala siyang patay na raw si Camilo. Ano yung mga ganyan? Ano yung mga 99.5? Saan galing yun mga percentage? Based na rin sa kanilang mga experience. So, dating PNP chief yan. Sa bagay. Ay, susawa. Pero sana naman, although di pa naman nakikita yung katawan, let's always hope and presume na buhay okay pa. Oo. Yung beauty queen that they will get pero ang reunited tagal with na their to, family last year pa member. to, di ba? Yes. Oktubre yata to, di ba? Nawala. Naku naman.
Samantala, yun hong pangamba ng pamilya Baltasar, itong nabiktima ng mistaken identity dyan sa Navotas, Miss Thea. Sa Payan. Abay, syempre nangangamba sila na sa kanilang buhay. Syempre. Kasi out of 6 cops na allegedly pumatay kay Jemboy, isa lang ho yung nahatulang guilty sa kasong homicide. Kasi siya lang, baril niya, yung sinasabi, di ba, yun na daw, nakapatay. dahil sa ginawang ballistic test yata, natsyempuhan na yung palang bala, yung baril niya ang tumama dun sa katawan nitong si Jemboy. And yung iba pa ay patunayan namang nagkasala sa ibang kaso. Yun, hindi homicide. Naku naman no. Ay, sus apo. Ito yung Assistant Solicitor General daw po, si Assistant Soljan Puertoliano. Sinibak. Bakit daw? Mayroon daw sexual harassment. Na kaso? Oo, at nireklamo daw ng mga legal interns. Diba? MG. Wow, Is that for real? Totoo ba yan? Assistant Soljan Puertoliano, sir? Pero syempre, nagdesisyon ng Malacanang na siya muna ay sibakin. Red Notice. Sino na sa Red Notice, Miss Thea? Yun na, binasa natin kanina si Arnolfo Teves Ayaw nga pala, no, si dating Congressman Arnie Teves pero na di nasa naman daw Timor-Leste. Ano pa rin ba siya? Andun pa rin daw. Confirmed. Pero di naman daw yan international arrest warrant. Listahan na. Ano lang siya, laging binabantayan. Bantay sarado. Ang tawag. We can see you. We know what you did. Yes. Ganyan, parang every minute of your life, we can see you. We can monitor you. Ang hirap siguro lang gano'n. Ano kayong buhay nun, no? Di siya ka ng feeling. Yun nga naisip ko. Maliligo ka lang, may nakamasid sa'yo. Di mo alam, ano? Nang ang daming nakatingin sa'yo. Di ba? Na wala kang ginagawa, pero may nakatingin pa rin sa'yo. Di mo maalala mo yung pelikula na kahit nasa loob ka ng bahay, nakikita ka ng mga satellite? Di ba? Yun na, yung mga eagle eye, yun, di ba? Wow! Kaya daw huwag kang titingin masyado sa mga camera. Kahit nasa CR ka, ano ginagawa, nakikita, di ba? Ala! Ay, may vision! May vision! Yung mga mahilig magpatakbo dyan ng e-bike saka e-trikes, abay. Paano yan? Bumili pa naman daw sila for convenience, tapos hindi nila pwede naman daw, pero Marcos hindi sa mga national road. Paano nga yun? Paano hindi nila may tatawid ng EDSA? Hindi rin. Huhulihin ka dyan. Tatawid lang Hindi rin pwede. Ba't sabi dyan, bawal tumawid dito, nakamamatay, pero ang daming natawid. Kumbaga, tumawid ka at your own risk. Hindi naman ganun yung nakalagay. Sabi, marami na namatay dito. Pwede naman daw yan. Okay, pwede ka daw tumawid, pero may nang signage sa kabila. Ano? Signage si kamatayan. Nakalaga ba? May kawit yun. Oo. Baka may makita pa rin ako sa C5 o kaya sa may South diba? Expressway. Sabi nga nila, hari na raw ng kalsada, hindi na jeep, mga e-bike na lang, sa mga e-trike. Ayan. Pero alam mo, inaalala ko rito. Ano? Yung mga bumibiyahe ng gulay dito sa may Roas Boulevard. Yan nga Di ba bawal din ang tricycle dyan? Pero may tricycle din na biyahe. Pero hindi naman sila hindi naman sila electric, di ba? Motorized bicycles motorized talaga. naman sila. So, legal pa rin yung kanilang pagdaan sa Roas Boulevard. No! Hindi ba? Kasi national road yun, bawal ang tricycle nga sa mga highways. No? Sa service road, pwede. Natsetsempuan ko yung... Kaya pala takahuli sila. So, akala natin normal na kasi nga bilang lagi natin nakikita pero hindi natin alam, hindi pwede. Alam mo, sa totoo lang, kapag sa gabi, kaya pala umiiwas sila pag may nakita sila mga patrol. Ayan. Ano yan? Gigilid mo na yan. Iba pa nga, pinapatay pa yung headlight nila eh. Yan. Diba? In which mas delikado kasi paano kung meron sasakyan? Yun nga na nasa likuran Naku mo. Naman, no. Pinatay mo na yung ilaw. Abay, yan pa na may magde-deliver ng gulay mula dyan sa Navotas hanggang papuntang Baclaran. Gulay lang ba yun? Gulay. Mga punong-puno ng gulay. Gulay pala. Nakala ko mga isda, banya-banya. Ay, meron din yatang isda eh. Ay, pero delikado kasi may mga nababangga dyan. Correct. Marami ng aksidenteng nangyari. Ay, sus apo. Iingat po tayo. Pilipinas ang oras, ganap na hong 4:28 ng hapon. Break time. Sandali, nabitin eh. RH Break Time.
Ang nyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Simayan. At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa magbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ngalan ho nila kay Mayor Deo Macalma. Ninong! Ninong! Nagpapalamig siguro. Siyempre naman Pag-ninong ka. Ay, oo nga pala. Mag-ninong nga pala. Si kay Mayor Ano po? Swerte na inaanak ni Ninong. Galanting-galanti yan sila kay Mayor Deo Macalma. Hoy, meron tayong mamaya meron tayong panayam, Miss Thea. Pag-uusapan natin ang sweldo. Sweldo? Oo, sweldo. Hindi ba mapait na usapan ng sweldo? Mapait na usapin ang sweldo. Pag narinig ng mga taga-ECOP, ng mga employer yung sweldo, napapangiwi. Pero kapag empleyado ang kausap mo, napapangiti. Yeah. Napapangiwi, yung kabila napapangiti. Napapangiti mo ako kapag totoo na. Pero kapag usap-usap pala, hindi, parang kapag totoo na, tatawa ka na. Di ko sure. Ayan. Hindi ko Sana sure. naman wag naman sana maging KJ yung mga employer, Hindi kasi, di ba may mga din daw yan, kakibat na consequences. Yes, kasi kapag tumasweldo, matik, tatas din lahat ng bilihin. So, paano sila magpapanagpo? Meron pang sinasabi mga employer. Ano? Baka raw magkasipaan ng mga empleyado. Huwag naman sipain yung mga empleyado. Kasi hindi na raw kayang pasweldohin. Kawawa na. Paano mag-ooperate ang isang negosyo kung kulang ang tao? Yun. Ayan so, naman. hindi mo pwedeng magsipa-sipa. Dapat pala, Miss Thea, nasa Department of Labor ka. Para dumaming kakampi ng mga empleyado. Diba? Oo. Mahirap mababawasan din ang productivity pagkabawas ng tao. Kasama ka sa miyembro ng Regional Wage Board. Naku, tayo pa ng union. So, kasi sa Regional Wage Board, yan kombinasyon niya ng mga employer. Kasi titimbangin mo yan talaga diba? Yan, hindi ba pwedeng ito lang ang papaboran mo? Hindi lang pwedeng ito lang. Yes. Kailangan timbang-timbangin mo yan. Iwa-way mo dapat yan. Sasalat-salatin mo kung ano yung dapat. Dapat yung pag tinitimbang walang daya. Walang daya. Dapat tamang-tama ang pagsalat. Sapong-sapo kung ano yung pangangailangan ng bawat hindi isa. dapat mas matimbang yung employer. Hindi pwede. Hindi rin pwede mas matimbang yung mga empleyado. Mahirap din yan. Dapat doon ka lang sa gitna. Balance. Paano kung ang may hawak daw ng timbangan walang piring? Walang piring sa mata. Dati piring kasi may tinitignan, merong tinititigan. Libra pala dapat. So dapat pikit. Dapat nakapikit, hindi nakaganon. Hindi nasisingkit. RH Break Time. Hoy, tayo'y makibalita muna mula sa Malacanang, Miss Thea, habang ating inintay yung ating makapanayam mula pa rin po sa sektor ng mga manggagawa. Pangulong BBM, kinumpirmang pinag-aaralan na isabay sa 2025 elections ang plebisito para sa charter change o CHACHA. Report mula kay RH14, Let Narciso, Miss Let. Miss Thea, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na praktikal kung isasabay sa May 2025 elections at ang plebisito para sa charter change. Sa ambush interview sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na magastos kasi kung paghihiwalayin pa ang eleksyon at plebisito. Hindi rin anya pwedeng mauna ang plebisito dahil baka makompromiso naman ang paghahanda para sa halalan. Gayunman, batid ni Pangulong Marcos na kailangang isaalang-alang ang usaping legal dahil ang plebisito ay iba sa eleksyon. Kaya ayon sa Pangulo, masusing pinag-aaralan ang bagay na ito. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Namin yun dahil kung paghihiwalay natin yung eleksyon at saka yung plebiscite, parang dalawang eleksyon yun baka mahal. So baka maaari kung isabay natin yung plebisito sa local elections na gagawin sa Mayo next year. Malaking bagay yun, malaking savings para sa atin yun. Kaya yun pinag-aaralan namin mabuti. There are some legal consequences because the plebiscite is slightly different, not so slightly. Plebiscite is different from an election. So if we are able to incorporate the two exercises together as a practical matter, palagay ko makakatulong. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Miss Let. ZRH. Yes, Ray? Nakalapag na sa Australia si Mr. President.
Wala pang impormasyon Okay. ang Malacanang kung nakalabas na. Ilang oras bang biyahe from here 8.5 daw sabi sa source nila 8.5. Kay. Oo, medyo Malayo-layo. matagal-tagal. Malayo-layo din pala yung Canberra. Tsaka may ano Canberra pala. to, no? Doon ba? Doon ba lalapag? Canberra. Canberra. Doon nga. Oo. Doon ba yung may kangaroo? Tapos, Oo nga, no? 3 hours ahead pala sila. Ayun 3 hours ahead. 3 hours ahead. Ayun. Oo. Doon yung may kangaroo or kakabara? Or ano ba? Kangaroo. 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 Yung koala. Saan ba yung may koala? Oo, saang ano Saan doon? part ba ng Australia? Hindi ko Hindi. Next question, please. Hindi ko na-review. Si Marimil Kay ang madalas sa Australia. So, mas kabisado niya. Pero nakalimni yun si Marimil. Baka nandun. Nandun. Miss Let, maraming salamat ha. Balik sa inyo, Ray at Miss Thea. Thank you so much, Miss Let Narciso mula dyan sa Malacanang. Di pa ako nakapunta doon kaya hindi kita rin masagot Ako kung rin. anong... Oray Shakmal. Kung saan makikita mismo. How are you, lugar. mate? Oo. Are we going there, mate? Oo. People from the down under. Naunda. Pagsabay naman ng 2025 eleksyon at plebisito sa Chacha, paghahandaan na. Ayon yan kay Senator Sonny Angara. Idetalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Ray Porfido ang Senado sa naisin na isabay ang plebisito sa Chacha sa 2025 midterm election. Ayon kay Senador Juan Edgardo Sani Angara na siyang chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, tamang-tama lang ito sa timeline na kanilang sinusunod sa pagtalakay sa economic Chacha alinsunod sa resolution of both houses number 6. Batay sa kanilang schedule ay dapat tinatalakay na sa plenary ang Chacha bago magsona si Pangulong Bongbong Marcos. Para kay Angara, dapat malinaw na ang lahat kung sabay ang election at plebisito sa huling quarter ng taon. Nagpasalamat ito at pabor si Bongbong Marcos sa kanyang rekomendasyon dahil malaking halaga ng pera ang matitipid ng gobyerno. Kung ano man ang lalamanin ng balota ay kailangan nilang ikonsulta sa Commission on Election. Narito si Senador Juan Edgardo Sani Angara. Kasi we have to see ano yung final na ilalabas sa balota. So yun yung mga operational details na kailangan pag-isipan na mabuti. Pero natutuwa tayo dahil yung flinote nating idea, yun din yung gusto ni Presidente na makatipid tayo at pero magagawa rin natin simultaneous o sabay yung plebisito kung sakali at saka yung 2025 elections. Bahagi ng pahayag ni Senador Sani Angara, samantalang dito naman sa plenary session ngayong hapon ay kinwestiyon ni Senador Chisi Escudero kung meron ng rules ang Senado hinggil naman sa pagsasagawa ng pagbabago sa ating saligang batas dahil malinaw na sa Kamara de Representantes sa kanilang pagtalakay sa resolution of both houses number 7 ay meron silang rules na sinusunod. Ngunit pagdating sa Senado hanggang ngayon wala pang linaw. Ang takot ni Escudero ay baka masayang lang ang may sinasagawang pagdinig ng Senado hinggil sa Chacha dahil hanggang ngayon wala pa silang rules na sinusunod pagdating sa amendment sa ating konstitusyon. Kaya sabi ni Majority Leader Joel Villanueva ay pagpupulungan pa ito ng mga senador at hinimok niyang mga abogadong senador na tulungan silang bumalangkas ng rules para sa Chacha. Mukhang matabang pa rin yata dyan, Lakay Matabang pa rin sa Senado yung Chacha? Yun na nga yung pagtatalunan pa dito na kung kaya ba nilang makuha yung 3/4 vote kung sakali. Yung 3/4 vote nangangahulugan na 18 doon sa 24 senators ang dapat na bumoto pabor sa Chacha. Pero di ba meron namang kasunduan na talaga ang Senado ang mangunguna dapat sa sa kanila inatas ng Pangulo, di ba? Initiative nila, hindi sa Congress, sa lower house magsisimula. Yun na nga, pero paano nga magkakaroon ng adoption kung mismong sila sa Senate walang rules. Walang rules. Pagdating sa amendment ng ating saligang batas, yun ang problema. Actually, yun nga, in fairness kay Senator Risa Ontiveros, siya yung unang-unang nagtanong, nung unang hearing pa lang yung tinatawag nilang prejudicial question, hinggil nga dito na bakit tayo nagsisimula na ng hearing ng Chacha,
wala nga tayong rules. Bakit, di ba mas, sabagay, totoo naman yun. Bakit ka nga naman gagawa ng isang bagay na wala ngang yung susundin mga rules. Hanggang ngayon yun, raise muli ni Senator Chis Escudero. So, hopefully, bago sila mag-hearing muli sa March 5, ay ma-resolve na itong tanong na ito, hinggil nga sa kung meron na ba silang dapat na rules na i-adapt para sa charter change. Alright. Thank you, Lakay. Mula sa Senado na kanina ay pinayagan na mag-online attendance si Senator Loren Legarda dahil base sa advisory ng kanyang opisina, siya ay merong karamdaman. Get well soon, Madam Senator Loren Legarda. Ako naman, no. Mula sa Senado, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you. Salamat, Lakay Raymond Dadpaz. Sa iba pang balita, nangangamba ang pamilya ni Jemboy Baltasar sa kanilang kaligtasan matapos ang naging desisyon ng korte sa 6 na pulis na sangkot sa pagkamatay nito. Sinabi sa DZRH ni Liza Tolentino, lola ni Jemboy, hindi makatarungan ng hatol ng Navotas RTC na isang pulis lang ang nahatulan ng mas magaan na kasong homicide. Posible rin anya na balikan sila ng mga akusado sa pagkamatay ni Jemboy, kaya't iaapelaan niya nila ang kaso. Si Jemboy Baltasar ang 17 anyos na binatilyong napatay ng mga pulis dahil sa mistaken identity sa hot pursuit operation noong August 2023. Narito ang naging tangis ni Lola Liza Tolentino. Hindi po kami makakakubli kung sakaling balikan po kami ng mga pulis dito. Asawa ko po hindi nakakalakad. Ito lang po lagi sa loob ng bahay. Sakaling ko po nagwawalis. Bago po kami magkikita dito sa loob ng bahay. Kaya hindi ko po alam pa anong mangyayari sa amin. Nagulat nga po ako bakit gano'n ang pasyalang po nang nabusas. Palibasa lang po ata, mahirap lang po kami. Nagtutulong po sa amin dahil wala po kaming pera parang mag-ano sa apo ko. Opo. Kaming puli kami ng tulong. Yan yung lola, no? Ayan. Pero may sagot na dyan ng PNP Navotas. Ang sabi ng Navotas PNP, tinakbo nila ang kaligtasan ng pamilya Baltasar sa gitna ng pangamba sa kanilang buhay. Sa mensahe po sa DZRH ni Police Colonel Mario Cortez, hepe ng Navotas PNP, handa raw po sila magbantay 24 oras sa pamilya ho ni Jemboy. Inatasan na rin daw po niya ang Substation 4 Chief na si Captain Ivan Rinquejo para masiguro ang seguridad ng pamilya Baltasar anumang oras na ito'y kailanganin ng naturang pamilya. Dagdag pa ni Colonel Cortez, kanila daw pong naintindihan ang naging reaksyon ng pamilya ni Jemboy at iginiit na hindi sila gagawa ng hindi na ayon sa batas. Sa iba pang balita, iniimbestigahan ng Manila Police District Homicide Section ang pagkamatay ng isang inmate na naaresto sa kasong acts of lasciviousness. Sa ulat ng MPD Station 5, kinilala ang inmate na si Alejandro San Buenaventura III, 35, taga Camarines Sur. Sa inisyal na investigasyon, idineklarang patay si Buenaventura pasado alas 9 kagabi sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Nakaranas umano ng pananakit ng tiyan, pagsusukat pananakit ng ulo ang inmate dahilan para isugod ito sa ospital ng custodial officer. Ipinagbigay alam na ng mga pulis sa pamilya ang inmate ang kanyang pagkamatay. Samantala, napakalit na raw ho ng tsansang makikita pang buhay ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon po kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa panayam po ng DZRH, nasa 99.5% siyang naniniwala na pinatay daw si Camilon. Nakaiwag naman sana, no ha? Ayon po kay de la Rosa, nakita ng duguan ng beauty queen noon at dapat nga raw ay isinugod kagad ito sa ospital. Para sa akin, masyadong very slim na ang chance na buhay pa. Sa akin, bigyan lang sila benefit of the doubt. Pero mga 99.5% ako ang aking paningin na mukhang wala na. Pinatay nila yon. Well all indications,
to that situation. Ganun na conclusion dahil yun nga may na-recover yung coach na may nakakita na ikinarga siya sa sasakyan na duguan. At tapos yung sasakyan na na-recover may mga dugo yon ng biktima. So kung may dugo yun, sigurado dapat ay na-hospital na yun para mabuhay. Wala namang hospital na napuntahan, so most likely talaga yun ay sinamang palad na talaga yung biktima. Masakit man pero yun ang ating paningin. Ang tinig ho ni Senador Bato de la Rosa. Inaasahan ng Department of Transportation na mas gaganda ang serbisyong pinagkakaloob ng Ninoy Aquino International Airport sa mga Pilipino at sa mga turista sa bansa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Secretary Jaime Bautista na magkakaroon ng mga karagdagang infrastruktura sa paliparan ngayong maisa sa pribado na ang operasyon nito. Sabi ni Bautista, kabilang sa prioridad ang pagkakaroon ng mas maayos na boarding gate at expansion at modernization ng mga terminal. Target ngayon ang kagawaran na makamit ang 90 to 95% na on-time performance para matugunan ang libo-libong pasaherong lumilipad kada araw. Narito naging pahayag ni Bautista. 90% I think doable yan. No? Oo. Kasi mahirap na magkaroon ng 100% na on-time performance dahil napakaraming mga instances na beyond our control. Maraming factors. Opo. Yeah. Kaya yung 95% na on-time performance, I think is a very good target. No? Yun, sana naman mapaganda na ang NAIA. Sana matagal na tayo sa worst airport na listahan. Sana maging best. Sa best. The best airport in the world. Yan. Harinawa. RH Break Time. Ito na. Ating alamin ng update mula sa sektor ng mga manggagawa. Standby muna, Billy. Ating alamin mula kay Ginoong Carlos Miguel Oñate, siyang Legislative Officer ng TUCP, Trade Union Congress of the Philippines. Mr. Oñate, sir, magandang hapon po sa inyo. Ray and Miss Thea. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din po, Sir Ray at Ma'am Thea at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Kumusta na po ipinaglalaban po natin, Ginoong Oñate, sa pagtaas sa sweldo ng ating mga uring manggagawa? Opo, kakatapos lang kanina nung House Committee on Labor hearing, yung unang hearing pa lamang na talakay na itong across the board 150 pesos na pinangungunahan ng bill ni Deputy Speaker Mendoza na House Bill 7871. Ito yung counterpart na original ng Senate President Piri. Sa Senado? Una yung sa Senado na na-approve nila, although naging 100 pesos na lamang at para na lamang sa minimum wage earners. So yung House of Representatives, ang balita namin next week ay patuloy pa rin yung Committee on Labor hearing patungkol dito sa panukalang bata. Tung sa Congress, Sir Carlos, ito ho ba ay across the board? Hindi lang sa mga daily minimum wage earners? Katulad ho nung original version ni Senate President Tubiri, yung amin din ang House Bill 7871 ni DUCP President at Deputy Speaker Mendoza ay across the board. Ito ay seeking to benefit around 8 to 9 million na ating mga manggagawa as opposed dun sa merong benepisyo lang yung 4.2 na minimum wage earner. Matanong ko lang, Sir Carlos, ano po ang naging basehan natin dito sa 150 pesos na ito? Opo, nung pinail namin yan last year, April 2023 pa yon. So, binasihan namin yung February 2023 na Consumer Price Index o inflation. At nakita namin doon across the regions yung pila na walang halaga dun sa sahod ng ating mga manggagawa across the regions ay nag-average around 70 plus pesos. At yung kalahating balangkas dun sa 150 pesos ay we understand that 34 years since 1989 na tayo ay nag-regional wage board at never nagkaroon ng substantial increase. So, puro barya-barya lang yung binibigay na ito. So, sabi namin, 2 piso na lang ang nabuli namin sa bawat taon na yon. So, that's 34 times 2, that's around 70 pesos. Then ni-round off namin. Doon namin nakuha yung 150 pesos na patuloy pa rin namin sinutulong sa kasalukuyan.
Oo. Pero ang tanong ko nga ho rito, Sir Carlos, ano ho ba ang chance dyan sa Kongreso? Oo. Kasi mukhang matabang ho dyan. Kaya ba? Para bang marami na nagre-react agad ng mga kongresista dyan sa isinusulo na wage hike Ha? Tama, kagaya nung sinabi kanina sa sponsorship speech ni Deputy Speaker Mendoza, kung kaya ng Senado, naniniwala kaming kayang-kaya rin ng House of Representatives, lalo kami yung House of the People, at yung aming mga champions din naman, kagaya nung aming author na si Deputy Speaker Mendoza, is also part of the leadership. At yung House of Representatives naman po ay also looking forward dun sa ways and means kung paano i-increase yung take-home pay ng ating mga manggagawa. Kami sa DUCP, naniniwala kami na this is not anymore a matter of if, but ang tanong na lang ay gaano kalaki at kailan ma-apply itong dagdag sahod na ito. Bilang manggagawa, Sir Oñate, gusto ko to na merong increase, pero syempre hindi mo naman may iwasang umalma ang mga employers dahil hindi lahat ng employers ay may kakayanan na magbigay ng ganito kalaking aumento sa mga sahod ng kanilang manggagawa. Ano po ang masasabi nyo rito? Opo, lalo yung pinatutungkulan natin yung mga micro at small enterprises, sila yung maliliit na maaring mangamba dun sa pagbibigay ng dagdag sahod. Pero kami, yung aming panukalang batas, kaiba rin nung sa Senate version, ay merong provision doon na pwedeng pag-aralan yung isang wage subsidy program para sa ating micro at small enterprises upang yung portion na hindi nila kayang bayaran ay pwedeng saluhin ng pamahalaan. Ngayon din, naniniwala kami na kaya rin nilang saluhin ito sapagkat pwede rin silang mag-avail ng exemptions as provided ng Wage Rationalization Act, provided na una, sila ay pwede rin barangay micro-business enterprises, at pangalawa ay kung sila ay distressed establishments na pwede nilang ipakita at sila ay yung kanilang mga libro na sila ay hindi nila kayang magbayad kaagad, so pwede nilang ipakita ito sa ating mga regional wage boards at to seek exemption. At yung panghuling punto namin, kadalasan namang binabanggit na yung wage hike ay may pangambang maging inflationary, maging stability at job losses. Pero tinignan namin, noong 1989, kung kailan huli tayong nag-legislate ng isang wage hike na 25 pesos, yun ay 40% increase. Pero wala namang naranasan yung Pilipinas na massive inflation at unemployment. So yung hinihingi lang ngayon in 2024 na 150 pesos wage hike, ay 25% lamang, higit lang sa kalahati nung binigay nung 1989 na legislated wage hike. Kung kaya't naniniwala kami na itong dagdag sahod sa halip na tignan bilang dagdag gastusin lamang, ito ay magtataas ng take-home pay ng ating mga manggagawa at siyang magdadrive ng demand, consumption demand na magpapasigla sa ating ekonomiya. Iikot lamang po yung binigay nating dagdag sahod sa ating mga manggagawa. Bakit hindi niyo po tinapatan yung 40% noong 1989, 25% lang ngayon? Masyado nang maliit na? Ang tinignan ho namin, ito ang aming panukala ho, kaiba rin nung sa Senate, ang tinawag ho namin is a Wage Recovery Act. Lalo lamang namin na makaahon yung kasatuyan sahod dahil sa inflation. At hindi rin namin binibitaw, naniniwala kami ito yung unang hakbang tungo sa tunay na nakabubuhay na sahod. So kailangan meron tayong roadmap paano makarating dun sa living wage na hindi kami ang nagtakda pero itinakda ng saligang batas. So yun pa rin yung ultimate goal. Sir Carlos, maraming salamat po sa inyong binigay sa amin na oras ngayong hapon. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, Sir Carlos Oñate mula po sa Trade Union Congress of the Philippines. Vacancy lang tayo. Huwag daw tayong atatong nyo munang gastusin yung 150. Baka mamaya, i-budget nyo na yung 150, pinag-uusapan pa lang sa Kongreso. Pero sandali lang, mag-commercial muna tayo. Pilipinas ang oras, 2 minuto bago sumapit ng alas 5 ng hapon. Unanimous ang desisyon ng lahat ng mga mayor sa National Capital Region. Pangunahing basehan sa desisyon ang napakaraming na itatalang aksidente na kinasasangkutan ng mga e-bikes at e-trikes. Ayon naman sa MMDA, inaasahang buwan pa ng Abril gagawin ang implementasyon nito dahil inilalatag pa ang Unified Regulations at magsasagawa muna ng information dissemination para sa nasabing panukala. Sugatan ng isang biker ng mabangga na isang dumaos-dos na jeep na iniwanan daw po ng driver sa sumulong highway Mambugan, Antipolo City kaninang umaga. Sa investigasyon ng Public Safety Office ng Antipolo City Government, Jumingel!
Jumingal daw si mamang Miss driver. Go. Ayan na isang dyan. pader. Sa pader. Oo. Hindi sa gulong. Hindi sa gulong. Kaya hindi niya agad napuntahan. Siyempre, nakatalikod siya sa jeep niya. Hindi na Yung iba kasi nakaharap sa jeep nila, diba? Tas sa diba? gulong. Oo. Humarap ka, traidor. Alam mo yung beer yun. Oo, tinatraidor nila kasi tayo eh. Pero hindi biro to nangyari sa isang biker. Nakakalungkot po ito. Ano po, tinatawa lang ho natin pero yun ha. Ayon po kay Traffic Enforcer William Hualon, Antipolo City Public Safety Office, hindi pala wala namang handbrake yung mga jeep, di ba? Wala nga, kinakalso yan eh. Nalagyan ng bato yan sa ilalim, sa may gulong. Okay, i-off mo talaga totally. Kaya umandar. Pero merong trick din dun sa kapag manual kasi yan eh. Kapag palusong, dapat ilagay mo siya sa second gear. Engine brake ang tawag dyan. Engine brake yun. Yun na. Kapag paahon, dapat naka-primera. Yung manual. O kayo mga nagmamaneho ng manual nalimutan. No? Baka matic pala yung jeep. Matic pala yung jeep. Oo nga, ano ba itsura ng jeep na yan? Abay, tinumbok nga ho ng jeep ang isa sa 6 na magkakasunod na bike rider na nagtamuho ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Abay, sana naman okay lang si Kapadyak. Di ba nagbibisikleta ka pa naman? Dumadayo ka ba sa Antipolo? Hindi pa nga eh. Para makapadyak? Hindi pa ako inimbita ni Miss Tayo dyan sa LA. Oo, hindi rin ako napadyak. Baka baka tadyakan mo lang ako. Lower Antipolo, di ba? Oo, LA lang eh. At ngayon, ito na. Isa na namang balita. Ikaw talaga, Aliyah, hilig mo sa mga ganito, ha? Para nakakahalata na ako. Sino ba sa kanila ang gusto mo? Yan. Magkaalaman na. Engaged couple na sina Catriona Gray at Sam Milby may pinagdaraanan sa kanilang relasyon. Ikaw ba ang dahilan? Showbiz Princess Aliyah Icatlo IV. Sabihin mo. Lucky Ray at Miss Thea, hindi ako. Hindi ikaw. Okay, mabuti na yung malinaw. Linawin mo, ha? Miss Thea, ang galing din talagang makapansin ng netizens. Dahil sa social media, unang pumutok ang issue na baka hiwalay na ang engaged couple na sina Catriona Gray at Sam Milby dahil hindi nasuot ng beauty queen ang kanyang engagement ring. At matapos nga ang mga spekulasyon ay naglabas na ng statement ang agency na Catriona at Sam tungkol sa real score ng dalawa. Kinumpirma ng Cornerstone Entertainment na totoong may kinakaharap na problema ang couple pero sinisikap naman daw ng mga itong resolbahin ang issue. Hiling nila na respetuhin muna ang privacy ni Sam and Kat. Una nito ayon sa source ng talent manager na si OG Diaz, hiwalay na raw ang engaged couple dahil na-realize daw ni Sam na hindi pa siya handang magpakasal. Pero sa kabila ng isyong hiwalayan, nakikita pa rin naman ang dalawa na magkasama sa ilang events. Hopefully maging okay na ang pag-aayos ng couple at mas mainam rin siguro na hindi na pagpiestahan sila upang hindi na mauwi sa nangyari kana Dom at Bea na naging sanga-sanga na ang spekulasyon ng kanilang hiwalayan. Para sa Break Time Showbiz. Ikaw ba hindi pa na mahiwalay? Alin na kay? Hindi ka pa na mahiwalay, no? Kanino siya hiwalay muna? Ang inihiwalay lang niya ang decolor at puti. Hindi ko masagot kasi wala rin akong idea. Labada ang inihiwalay ni Aliyah. Defensive si Miss Aliyah. Ay, baka raw nakikinig eh. No comment ako dyan, Lakay. Wow! Naku, marami yata nakikinig. Oo, parang nakatutok yung nanay ni Aliyah. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Icatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Miss Aliyah Icatlo. Yeah. Let's all stay in love. At hindi pa po ito ang huling araw ng buwan ng Pebrero. Ay, hindi po naman. Baka nakakalimutan ninyo kasi maasa sila. Anong oras na? Bakit wala pang laman yung ATM leap year ko? kasi ngayon. Baka bukas pa po yung mga sweldo natin. Uso ngayon ng habulan. Habulan? Habulan pag may utang. Hinahabol ka dahil sinisingil ka sa utang. Bukas pa yung singilan. Bukas pa ba? Okay. Sabi mo, every after leap year, pwede mo ba akong singilin?
Di ba every after 4 years yan? Oo. Yung leap year. Salamat to sa mga tumutok mga kaibigan sa programang Break Time. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macal. Mahal niyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ang oras sa 5:07 ng hapon.